supermarket gift certificates and shopping spree. Lagi kang una at in, kasama ang unang hirit barkada at Cebuana Luwilier. Pagdating sa kalusugan ng inyong alaga, magkaagapay ang unang hirit at new fortified BMAG Premium Hog Pellets. Nagbabalik po ng balita, naniniwala ilang boxing analyst na mukhang nahirapan si Manny Pacquiao na lumaban sa catch weight, the 147 pounds. At narito ang report ni Mav Gonzalez. I'm ready. I'm ready to shock the world. I'm ready to do whatever it takes. Nagkatotoo ang banta ni Timothy Bradley Jr. sa pre-fight press conference. Bradley taking it to Manny Pacquiao early here. Ginulat nga niya ang mundo ng boxing sa upset victory laban sa nag-iisang 8th Division World Boxing Champion na si Manny Pacquiao. Yan ay kahit pa mas veterano, premyado at liyamado si Pacman kaysa sa Amerikanong boksingero. Maski ang isang boxing analyst, hindi makapaniwalang kulang sa aksyon si Pacman, kaya nasunod ni Bradley ang WBO welterweight belt. Pacquiao did not punch at all. There were no combinations during the last half of the fight. He was just looking for the one big punch that will win him the knockout. In boxing, you cannot win a fight with one big punch. Nananatiling undefeated ang tinaguriang Desert Storm. Si Pacman naman, naputol ang 15-fight winning streak sa 7 taon. Sa laban kay Bradley, nasa pinakamabigat na fighting weight si Pacman, 147 pounds. I believe that the 147 pound was too heavy for Manny Pacquiao. He was sluggish towards the end of the fight. I think the last half of the fight was dominated by Bradley. Oh, nice exchange. Nice flurry. Kapansin-pansin nga ang tila paghihina ni Pacman sa bandang dulo ng laban. 9 to 12, parang lamang na ako. Manny Pacquiao. Bradley is a future. It has been revealed that Manny Pacquiao was knocked down. And he should take a start. Parang makawit na Bradley. Pero rin na sila. Tapos, papatunayan ng sa buong mundo na kaya niya mapaglagin sa No problem na I'm willing to rematch. And Para sa unang balita, Mav Gonzalez reporting. At para tulungan pa rin tayo himayin ang laban ni Manny Pacquiao at Timothy Bradley, narito pa rin po sa ating studio si dating North Cotabato Governor, boxing promoter Manny Piñol. Gob, good morning po uli. Morning, Igan. Okay, sa anong dahilan? No? Maraming mga lumilito na factor, pero ano ba yung pinakamatindi rito kung bakit na-snatch dito kay Manny Pacquiao itong titulo? Unang-una, wala tayong dapat sisihin kundi yung mga judges, yung dalawang judges at least. Yung dalawa lang? Oo. Sapagkat hindi ko maintindihan kung bakit yung mga rounds na clearly ipinanalo ni Manny Pacquiao, tulad ng round 8 for example. Sa scorecard ni CJ Ross, tinignan ko kanina ng umaga, binigay nila kay Bradley yung round 8. No? And ito yung round na talagang dominated ni Manny Pacquiao. The same thing with Joanne Ford, yung dalawang judges na nagbigay ng 115-113. Okay. And so kung titignan mo, etong critical round na ito, round 8, na maliwanag na pinanalo ni Manny Pacquiao, subalit binigay na ka Bradley, turn the tide in favor of Bradley. Now, pwede nating sabihin siguro, nagkamali yung mga judges dahil masyadong limado yung Manny Pacquiao, naniwala sila na walang panalo yung Bradley, kaya may mga close rounds na ibinigay kay Bradley. Say for example, round 1, no? Close round, round 7, minsan kasi yung judges naaawa din, sabihin, walang panalo to, bigyan natin itong round na to. Kanya lang ang problema sa judging ng boxing. Hindi mo na pwedeng baguhin yung scoring mo kasi pagkatapos ng bawat round, sinasubmit mo yung scorecard mo. Ang nangyari, last 3 rounds pinanalo ni Bradley, wala nang panahon para kunin mo pa uling nasubmit mo scorecard. Sabi mo, teka muna, baguhin ko. Yung round pala na yun, dapat kay Manny Pacquiao yun. Hindi naman kaya, Gob, mas nakita ng judge dahil malapit sila sa ring? Okay sana yun, Igan, kung yung statistics ng CompuBox ay agreed with the judging of the judges. Pero kung tingnan natin, punch statistics, lumabas ito sa internet, no? Oo.
Punches landed. Manny Pacquiao, 253. Oo. Timothy Bradley, 159. Ah, okay. CompuBox. Pacquiao landed more punches in 10 of the 12 rounds. Okay. So, So, teka lang ha. Sasama lang sa atin sa usapan si Mami D, si Pac Ma'am. Mami D, good morning po. Good morning po, Mami. Pag-usap daw tayo ni Paco. May iba siyang kausap pa. Mami? Hello. Ano Yes, yan? si Igan. Ano yan? Ano, may live ako sa kabisa, oh. Oh, kamusta ka na? Okay lang. Oo. Ano ba kahapon? Nahilo ka ba o hinimatay, Mami? Wala, nahihilo lang ako sa sobrang init talaga sa pre-room. Oo. Init ang pre-room. Hindi Hindi nakadagdag- man ako alam kung nanalo ba o natalo. Hindi pa alam noon. Pero nung Andito nalaman, na si Manny, oh. pero Andito nung na si Manny sa naharap ko sa Oo. TV, oh. pero kung nung nalaman niyo natalo siya, Mami, okay ka na? Okay man, okay lang. Rematch. Ay, i-rematch lang. Okay lang, rematch Pumayag ka lang ng sila. rematch, ha? Kasi hindi makatanggap yung mga lahat ng Pilipino sa Pilipinas dito, eh. After ng rematch, retire na. Oh, okay. Ay, okay. Sige. Salamat po, Mami D. Sige. Okay, Salamat sa inyo. Okay, Governor, dun sa pinakita mo mga figures, parang lamang na lamang nga sa mga tumama suntok itong si Manny Pacquiao. So, hindi pa pwede maging basehan pa rin to para mabago yung desisyon ng mga judge? Sa boxing kasi, Igan, walang, unless na talagang talamak na talamak. Oo. At hayagan yung, halimbawa, na-knockdown ng 3 beses si Bradley at ibinigay pa rin sa kanya yung laban, posibleng mabago yung desisyon. Pero kung sasabihin mong balik ta rin yung desisyon, walang nangyayaring ganun sa boxing. Kasi nakalagay doon, the decision of the judges Judges is final. final. No? Oo. But, yung Nevada State Athletic Commission, pwedeng i-declare na no contest kung tingin nila talagang talamak yung dayaan. Okay. No, Pero that's dito, the best that you can do. Diretsana, yung mafia ba o Las Vegas syndicate na nakialam dito sa resultang ito? Pwede mong tignan na gano'n kasi paano ka naman maniniwala na yung 2 veteranong judges na si CJ Ross at si Dwayne Ford magkakamali. Maraming international fights at saka World Championship fights ng pinasukan itong mga ito. You cannot believe simply na honest mistake yung nangyari. And So, you really have to look at the background of Las Vegas. Okay. At saka yung sugal sa Las Vegas Oo. as possible factors that affected the result of the fight. So, ang tanong dito hindi kundi magkano? Agaw? Pero alam mo, Igan, hindi dapat tayo malungkot. Siyempre. Sapagkat itong nangyari ngayon, actually opened a window of opportunity for the realization of the Pacquiao-Mayweather fight. No? Sapagkat kung nanalo si Manny Pacquiao ngayon, siguradong hindi lalaban sa kanya si Mayweather. Bakit po? Pero siyempre, tatalunin ka ni Pacquiao, tinalo ni Pacquiao si Bradley, convincingly, yung Mayweather mag-iisip. But with what he saw yesterday, maski ako si Mayweather, kung ganun lang ang pinakita ni Manny, na hilahod at hindi makahabol kay Timothy Bradley, Oo. pag-iisipan ko na, teka muna. Kaya niyo to. Kaya ko to. Kung Oo. kay Bradley, nahirapan ka, sa akin pa kaya. Yun nga, yung kalibre ni Bradley, kumpara naman kay Manny. Actually, wala naman sa level ni Manny talaga yung Bradley. Oo. In fact, kahapon, sa judging namin, yung aking ibinigay na rounds kay Timothy Bradley were only the last 3 rounds. Nung umatras nga siya at mag-jab-jab na lang, sabi ko, mukhang survival mode na lang yung Timothy Bradley. Okay. So I was just as shocked as everybody else, except for perhaps for the 2 judges, na ganun ang resulta ng laban. Ito, masakit man tanggapin, pero yung father time ba kay Manny, mabilis ang humahabol? Tingin ko, I think Manny has got to accept the reality that May edad age na. has caught up with him. Oo. And tingin ko, dapat yung return bout kay Bradley and then the mega fight with Mayweather. And then, it's time to hang up the gloves. Okay, maraming salamat po sa pagsama sa amin ngayong araw nito. Dating North Cotabato Governor, boxing promoter, Mr. Manny Piñol. Tinutukan ng marami ang bakbakang Manny Pacquiao at Timothy Bradley sa live screening sa Metro Manila. May mga nadismaya sa resulta ng laban, habang ang ilan, kontento naman daw pero dapat may rematch. Narito ang report. Matyagang nag-abang ang milyong-milyong Pilipino sa muling pagsabak sa ring ng pambansang kamao. Si Mang Rosauro, kahit 3 beses nang na-stroke, hindi pa rin pinalampas ang laban. Sa Camp Crame, kanyang-kanyang pwesto ang mga manonood na pulis. Sa Tondowi, nagayway ang watawat ng Pilipinas sa pagsisimula ng laban.
Lahat hiyawan at sigawan sa bawat suntok ni Pacman. Pero nang inanunsyo ang desisyon, marami ang nagulat at nagtaka. Ang mga matagal naghintay agad nag-uwian. Sa Sampaloc, Maynila, kung saan nag-ambaga ng mga magkakapitbahay para lang makapanood, mabilis ding nagligpit ng gamit matapos ang laban. Si Mang Arthur na pumusta kay Bradley mabilis ding nawala para kubrahin ang napanalunan. Pero si Lolo Pio di matanggap ang pagkatalo. Hindi ako kontento rin sa final decision. Tulad niya, marami sa mga Pinoy ang naniniwalang si Manny ang dapat nanalo. Dapat panalo si Pacquiao kasi maraming tama niya eh. Yung si Bradley, wala. Kunti lang score nun. May ilang kontento at humihirit ng rematch. Rematch po, rematch. Magiinuman na lang tayo, Bradley. Dito ka pumunta sa Pilipinas. Para sa unang balita, Dante Perelio reporting. Ang mga balitang nakalap sa magdamag nating pagbabantay hatid ni Ivan Merina sa unang ronda. Salamat, Rhea. Isang lalaki ang kritikal matapos barilin sa Caloocan. Ayon sa ilang saksi, nakikipag-inuman ang 27 anyos na biktimang si Jeffrey Trazona nang dumaan ang suspect na si Edwin Mercado. Bigla na lang daw pinaputukan ni Mercado si Trazona gamit ang kalibre 45 baril. Tumama ito sa tiyan ng biktima. Nakatakbo pa ang biktima matapos barilin at naisugod pa sa isang ospital. Ayon sa ama ni Trazona, isang buwan na raw nang nakalilipas mula nang makaalita ng anak ang suspect. Agad daw tumakas si Mercado matapos ang insidente. Sa ibang balita, mga kumpanya ng langis nagpatupad ng big-time rollback sa mga produktong petrolyo. Simula kaninang hating gabi, 2 piso ang bawas presyo ng Eastern Petroleum sa kada litro ng premium, unleaded at regular gasoline. Gayon din po sa kerosene. 1.90 naman ang rollback sa kada litro ng diesel. Nauna nang nagpatupad ng karagdagang rollback ang iba pang kumpanya ng langis nitong Sabado, kasunod ng kanilang bawas presyo nitong Biyernes. 55 sentimos ang bawas presyo sa kada litro ng gasolina ng Sea Oil, Shell at Total. 40 sentimos ang rollback sa diesel, 50 sentimos sa regular gasoline at 10 sentimos naman sa kerosene. Ang rollback ay bunsod pa rin ng pagbaba ng presyo ng krudo sa world market.